ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. 2 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaimon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yarian! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sumukadlaw sang Lunes, Hunyo 2, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton mga headline. Masobra 16,000 ka kaso sa animal bites sa probinsya sang Iloilo, nabalag sang Provincial Health Office sa unang quarter sang 2025. 3Ms kontra monkeypox ginakampanya sa Iloilo Provincial Health Office. Ito ka close contacts ang Mpox confirmed patient sa Iloilo asymptomatic. Pagpatuman sang cleanup drive kontra dengue, dapat nga sige-sigihon pa suno sa provincial government. Masobra 374,000 nga assistance ginpalabot sa mga apektado nga pamilya sa Western Visayas bangod sang epekto sang ITCZ. Western Visayas overall third place sa natapos lang ang 2025 palarong pambansa. BGMP personnel sa Dumangas District Jail na ginaligar involved sa illegal drugs nagpositibo sa drug test. Tricycle driver nagpositibo sa random drug test sa giniwat nga Oplan Harabas sang LTO. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra sa 16,000 ka mga kaso sang animal bites sa Iloilo na balag sa Provincial Health Office sa unang quarter sang tuig 2025. Sa pinakauli nga datos sa PHO na balag ang 16,210 ka kaso sa animal bites sa unang quarter sang 2025. Sa piyak sini, ginklaro sa opisina nga wala sing kaso sa human rabies sa among nga period. Kalabanan sa mga animal bite case sa probinsya ang kagat sang ido naglabot sa 8,230 kag kuring 7,944. Bangod sa mataas nga animal bite cases kada tuig ginpahayag sang PHO nga padayon ilang nga ginapabakod ang serbisyo sa mga animal bite treatment centers sa probinsya nga naglabot na sa 34 ka center sa tuig 2025 halin sa 19 ka tuig sang 2020. Kung madumduman sang tuig 2024, nakarecord ang Iloilo sang 70,405 ka kaso sang kagat sang sapat kag 5 ka kaso sang human rabies. Sang 2023 naman naglabot sa 72,805 ka kaso sang animal bite case ang na-record. 46,308 sang 2022, 40,198 sang 2021, 34,692 sang tuig 2020. Nakapagkit naman sa datos ng PHO, masobra 90% sa mga nakagat sang sapat sa unang quarters ng 2025 ang nakakumpleto na sa rabies post-exposure prophylaxis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa tapos ng kumpirma ang unang kaso sa monkeypox sa probinsya sa Iloilo karon nga 2025, ang Iloilo Provincial Health Office nagapahanumdum sa publiko nga ipadayon ang pagsunod sa minimum health standard. Ginakampanya sa PHO nga sundo ng 3 ka M agud makalikaw sa balatian. Manghinaw, magsuksok sang mask, kag magdistansya. Suno kay Dr. Socorro Quinyon, Provincial Health Officer, dapat pangapinan ng ikayong lawas batok sa monkeypox sa giban pangabalatian, pinaagi sa regular nga paghugas sang kamot. Ginsiling sang medical doctor nga dapat epekto
ang mga epektibo ang mga habon kag alkohol nga ginahugas sa kamot. Ginpatpat man sa PHO ang bentaha sa pagsuksok sa face mask, ilabi na kung ara sa mga matawo nga lugar o kung sa indoor places. Hindi lang ini makabulig likaw sa monkeypox, makapangapin man ini sa tawo kontra yabok, polusyon, kagiban pa nga masakit. Ang pagdistansya, ang liwat-liwat man na ginbili ni Kinyon. Suno sa PHO head, ang monkeypox posible makalaton pinaagi sa close contact sang kumpirmado nga balatian sang Mpox. Sa karon, isa pa lang nabalhag ang kaso sang monkeypox sa probinsya karon nga 2025. Ang pasyente ang makabig nga recovered o kung nag-ayo na sa balatian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga asymptomatic o kung wala sang sintomas ang balatian ang 7 nga close contact sang pasyente sa probinsya sang Iloilo nga anay nagpositibo apang sa karon nag-ayo na sa monkeypox. Suno kay Dr. Rodney Labis sang Provincial Health Office, mayara sang 7 ka close contact ang pasyente, 5 sa ila puluyan kag 2 sa balay bulungan kung sa diin siya ang una nga nagpakonsulta. Sa piyak nga wala sang sintomas, ginpahayag ni Labis nga ang mga close contact magapabilin nga naka-home quarantine tubtob Hunyo 12 kag ginamonitor sa otoridad sa posibilidad sang pagtuhaw sang sintomas antes matapos ang 21 ka adlaw nga quarantine. Pananglit naman nga may magwa nga sintomas ang Mpox, ginpasiguro ni Labis nga nakahanda ang mga nagkaigo nga tika nga gud malikawan ang paglapta sang balatian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga asymptomatic o kung wala sang sintomas ang balatian, ang 7 ka mga close contacts ang pasyente sa probinsya sang Iloilo nga anay nagpositibo apang sa karon nag-ayo na sa monkeypox. Sunod kay Dr. Rodney Labis ang Provincial Health Office, mayara sang 7 ka close contact ang pasyente, 5 sa ila puluyan kag 2 sa balay bulungan kung sa diin siya ang una nga nagpakonsulta. Sa piyak nga wala sang sintomas, ginpahayag ni Labis nga mga close contacts magapabilin nga naka-home quarantine tubtob sa Hunyo 12 kag ginamonitor sa mga otoridad sa posibilidad sang pagtuhaw sang sintomas antes matapos ang quarantine period. Pananglit naman nga may magwa nga sintomas ng Mpox, nakahanda naman ng mga nagakaigo nga tikang agud malikawan ang paglapta sang balatian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Consistency is the key. Ini ang nangin pangabay ni Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Quinyon sa tanan nga sektor sa padayon nga kampanya kontra dengue sa probinsya. Sa sinapol sang PDRRMC, ginpahayag sini nga dapat sigihon ang kagpasangkaron pa ang paghiwat sang cleanup drive sa kabaranggayan bilang depensa kontra dengue. Paagi sa Limpyo Iloilo kada Lunes nga lihok kontra sa lamok. Santo sa executive order ng ginpagwa ni Governor Arthur Defensor Jr., ginainganyo ang mga pumuluyo sa pagpanglimpyo kada adlaw sang Lunes. Bulan sang Pebrero sang ginumpisahan ang pagpatigayon sang cleanup drive. Dapat ini nga mapadayon labi pa kagamat-amat na nga nagapasulod ang tigululan dugang panikinyon. Lakip sa mga ginahandaan sang PHO ang padayon ng pagpanagtag sang larvicides, adulticides kag pagpanghanda sang dengue. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 374,000 pesos nga assistance ginpalabot sa mga apektado nga pamilya sa Western Visayas bangod sang epekto sang ITCC. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa detalye sang balita ni Marian Grace Ernieta. Nagpalabot sang assistance valor 374,134 pesos ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6, mga lokal nga panguluhan kag non-governmental organization o NGO sa mga pamilya sa rehiyon nga apektado sang Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Sa masobra 374,000 pesos nga assistance, masobra sa 338,000 pesos diri ang ginhatag sang DSWD6. Lakip si ginhatag sang ahensya ang 525 ka family food packs, balor masobra sa 326,000 pesos, kag anong ka non-food items, balor masobra sa 12,000 pesos. Sandig sa report sang DSWD6 as of 10 a.m. sang May 30, naglabot na sa 530 ka pamilya o kung 2,033 ka individual gikan sa Iloilo City, Lawaan, Antique, kag Kabangkalan City, Negros Occidental ang apektado sa pag-ulan-ulan dala sang ITCZ. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Indeklara nga overall second runner-up ang Western Visayas Regional Athletic Association sa giniwat nga 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Sandig sa final and official medal tally, third place ang Webraa sa elementary regular sports kag fourth place naman sa secondary regular sports
Apang pagabot sa overall medal tally, third place ang Webra nga nakakuha sang 44 ka bulawan ni medalya, 54 ka silver kag 58 man ka bronze. Overall rank number 1 ang National Capital Region nga mayara sang 117 ka gold, 70 ka silver kag 50 ka bronze. Rank number 2 naman ang Region 4A Calabarzon nga may 47 ka gold, 68 ka silver kag 66 ka bronze. Ang regular sports ang ginabasihan sa pagdeklara sang overall champion. Kung madumduman, second runner-up ang Wibra sa 2023 kag third runner-up naman sa 2024 palarong pambansa. Samtang nakuha naman sa Wibra ang kampyonato para sa games o kung para games nga mayara sing 23 ka gold, 21 ka silver kag 14 ka bronze kag wala naman sang medalya sa demo sport. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpositibo sa drug test ang personnel sa Dumangas District Jail nga ginaligar may kahilabtanan sa illegal nga droga. Suno kay Bureau of Jail Management and Penology 6 spokesperson Juniven Ray Umadhay sa ginbuyagyag sang drogista nga nadakpan sa isa ka bypass operation sa Haro, Iloilo City sa tinalikdan nga Abril. Gilayon nga nagpatigayon sa drug test ang BJMP sa Dumangas District Jail kag nagwa nga positibo ang nasambit nga personnel sa paggamit sa illegal nga droga. Sa pagpositibo sang personnel, sampaw-sampaw nga kaso administratibo ang iya pagatubangon kag posible nga makakas ini sa serbisyo. Sa karon floating status ang personnel samtang ginaimbestigahan ang iya kaso. Ginpaandaman sa BJMP Region 6 ang tanan nga personnel nga hindi gid mag-intra sa illegal nga buluhaton bangod wala sila sang pasinuhon sa pagpatuman sang ila katungdanan labi na sa pagpasiguro nga hilway sa illegal drugs ang mga jail facility sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ka-tricycle driver nagpositibo sa random drug test sa ginpatigayon sang Land Transportation Office 6 kag Philippine Drug Enforcement Agency. Yara sa 214 ka mga drivers ang ginpaidalom sa random drug testing kabahin sang Oplan Harabas sa diin isa ang nagpositibo. Ginpahayag ni LTO6 Regional Director Jose Duspan II ang simultaneous operation tagbak kag sa Ungka Terminal kabahin sa mga tikang sang LTO agud matinluan ang public transport system sa impluwensya sang illegal nga droga kasunod sang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sang DOTR. Paagi sini nga inisyatibo sunod naman kay LTO6 ARD Jack Kunlo, masiguro nga mapabilin nga makalikaw sa disgrasya ang mga commuter sa ila pagbiyahe. Sa datos sang LTO, nag-average sang 12,000 ka mga road accidents ang nagakabalag sang ahensya sa bilog nga pusod kada tuig. Sa diin, malapit sa 5 kagatos ang nagagikan sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Si Palay LGU nagbaton sang 10 million pesos gikan sa Dole Region 6 bilang financial grant sa palangabuyan sang mga Rural Workers Association. Sa detalye sa Radyo Pilipinas. balita. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang 10 million pesos nga cheque ang local government unit of Sipalay City gikan sa Department of Labor and Employment o Condole Region 6 pinaagi sa Negros Field Office. Ang cheque para sa Sipalay Integrated Kabuhayan Agri-Ecotourism Project sa Konsikap nga makabenepisyo ang 472 ka individual. Ang sikap ginisenyo para magtingop kag pabasgo ng entrepreneurial efforts sang 12 ka Rural Workers Association sa ginlakipan sang Sipalay Small Farmers Upgraded Carabao Association, Hilmontilia Agrarian Reform Cooperative, Malipayon Integrated Farmers Association, Crossing Pier Farm Workers Association, Maabon Kansin Nudlay Farmers Association, Nauhang Upland Farmers Association, Sipalay City Hog Raisers Association, Barangay Kayhagan Small Fishermen Association, South Sipalay Tricycle Operators and Drivers Association, Lakip Manang Asosasyon sa mga mapisan nga mangingisda sang Kayhagan, Kanturay Small Fishermen Association kag Barangay 5 Small Fishermen Association. Pinaagi sa sikap nagatuyo ang syudad nga magtukod sa mga mabakod kag climate resilient nga mga negosyo samtang ginaprotektahan ang environmental heritage sang syudad. Gimpahayag ni Atty. Sixto Rodriguez Jr., Regional Director sang DOLE 6, nga ang suporta hindi lang isa ka bulig pinansyal, kung hindi isa man ini ka investment para sa informal sector kag pag-amuma sang palibot. Dugang payag pa ni R.D. Rodriguez nga ang sikap isa ka pagpamatuod sang commitment sang LGU sa isa ka maresponsable nga panggobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Arestado sa kapulisan na top 1 most wanted person sa banwa sang Santa Barbara, Iloilo sa barangay Marusugod, Putotan. Ang suspect kilala nga si alias Levi, 42 anyos, kag residente sa barangay Cabugao Norte, Santa Barbara, kag temporaryo nga nagaistar sa barangay Barasan, Putotan, Iloilo, sang gindakop ini sa mga otoridad. Si alias Levi nagapangatubang sang kaso nga murder. Suno kay Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Roland Bulalakaw ginpakita sang kapulisan ang ila wala punaw nga dedikasyon sa pagpatuman sang ila mandato. Ginpasiguro ni Bulalakaw nga padayon ang Ilonggo Cup sa pag-aresto sa mga may salabton sa layi kag para matagaan hustisya ang ila mga biktima. Radyo Pilipinas News. Nagtipon sa Concepcion na masobra 350 ka mangunguma kag mangingisda sa banwa agud iselebrar ang Farmers and Fisher Folks Day. Lakip sa mga aktibidad ang dialogo kaupod ang mga tiglawas sa Department of Agriculture, Iloilo Provincial Agriculturist kag Veterinary Office, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR kag Philippine Crop Insurance Corporation. Sa hinunanon ginpatpat ang nanuhay-tuhay nga update angot sa mga programa, proyekto kag serbisyo sang gobyerno para sa pagpasanyog sang produksyon kag kita. Ginistoryahan man ang pila ka concern nga maangot sa produksyon, post-harvest kag marketing. Sa iya mensahe ginpahayag ni DA Western Visayas Regional Information Officer James Earl Ogatis ang ginaduso sang ehensya ang timely nga pag-deliver kapag panagtag sang inbred kag hybrid seeds para sa nagilapit nga wet planting season. Ginpangabay man sini ang mga maunguma nga aktibo nga bantayan ang ila talamnan batok sa peste kag balatian kag gilayon nga magpakigangot sa Regional Crop Protection Center para sa biological control agents. Ginpanugyanan man sini ang mga maunguma nga maggamit sang ginpanagtag nga makinarya kag kagamitan para sa mas manami nga land preparation kag crop establishment. Radyo Pilipinas News. Halin sang inbuksan ang Kadiwa Store, dako ang nabulig sang store sa mga madasig nga pagbaligya sa mga produkto ini ang ginpahayag ni Jenny Mindiola sang Hibaw-an Norte, Mandurriao nga nagabaligya sang utan kag prutas. Sila ang kabuylog sang DA Region 6 kag Iloilo City Government sa tion nga may ginapatigayon nga merkado lokal sa campus sang West Visayas State University. Paagi sa programa ginpahayag sining hindi mabudlay para sa ila ang mangita sang customer bagod mismo ang DA ang naghatag sa ila sang kahiguynan nga makabaligya sa nagkalain-lain nga venue. Suno kay Iloilo City Agriculturist Inigo Garingalao, talulupang doon ang positibo nga epekto sang merkado lokal agud mapasanyog ang kita sang farm organizations nga ila ginabulikan. Sa karon nadihon na ang MOA sa tunga sang Central Philippine University kag Iloilo City Government agud himuon nga regular ang merkado lokal sa universidad. Sa pagpakig-partner kaupod sa akadim, suno kay Garingalao mabuligan ng mga agripreneur sa mga strategiya sa pag-develop sang teknolohiya agud mapasanyog ang ila marketing kag packaging sang ila produkto. Kaya gyud na naman ini para sa mga estudyante nga matun-an ang mga impormasyon tuhoy sa agrikultura kag ila direkta nga mahibaluan ang istorya sa mga vendors kag mangunguma sa pagpatubas sang ila produkto. Radyo Pilipinas News. Ang Month of the Ocean karon nga tuig sa Negros Occidental, nagtililipo na makatapos ang Tanyon Strait Protected Seascape Site Management Unit, Northeast Negros, Senro Cadiz, Senro Cabangcalan, San Carlos, mga people's organization kag Sipaway Divers. Nangin highlight sa aktibidad ang Scuba Basurero sa diin ng mga scuba divers nagsalom sa Sipaway agud manguha sa mga basura sa idalom sang dagat para mapangapinan ang marine life. Mayaraman sang coastal cleanup sa Barangay San Juan, Sipalay Island, agud matapna ang pagpadulong sa mga basura nga plastic sa karagatan. Magluwas dirigin pa idaloman ang pumuluyo sang isla sa Information Education Campaign agud mapataas ang ihibalo tuhoy sa papel kag kadagatan sa climate regulation, carbon storage kag pagpangapin sang coastal ecosystems. Ginpahayag sang Penro Negros Occidental nga mga kasubong nga mga pagpanikasog hindi lang makatuga sa mas matinlo nga kadagatan. Nagatudlo man dinhi sa tanan nga ang sabat batok sa epekto sang climate change amo ang ocean conservation. Sa piyak nga bahin ginasaulog man sang Penro ang ika-27 nga anibersaryo sang Tanyon Strait Protected Seascape nga may tema One Strait, One Community. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:22. Radyo Pilipinas
Kagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Lunes, Hunyo 2, tuig 2025. Sa dugang nga balita kag impormasyon, please follow, share kag like sang Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo ag Radyo Pilipinas Community Group. Kita ita karon sa programa Iloilo Morning. Ako naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas,